Sa video na ito ibubunyag natin ang 5 karaniwang posisyon sa pagtulog na tahimik na nagpapalala ng madalas na pag-ihi sa gabi matapos ang edad na 60 at 3 simpleng posisyon na inirerekomenda ng mga sleep expert na maaaring makatulong upang makatulog ka ng mas mahaba at hindi na paulit-ulit na nagigising sa gabi. At gusto kong manatili ka hanggang sa pinakadulo dahil may makapangyarihang bonus tip na naghihintay sa'yo. Isa itong simpleng pagbabago na madalas hindi napapansin ng maraming senior, ngunit ayon sa mga doktor, maaari itong gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung gaano kadalas kang nagigising sa gabi para tumakbo sa banyo. Para sa ilang tao, ang maliit na adjustment na ito ay nakatulong upang maibalik ang mga oras ng mahimbing na tulog na akala nila ay tuluyan nang nawala. Kung ikaw ay lampas na sa 60 taong gulang at madalas mong maranasan na magising ng paulit-ulit sa kalagitnaan ng gabi para umihi, hindi mo ito iniisip lamang. Totoo ito. Nakakainis. Nakakapagod. At kung minsan pakiramdam mo ay parang ang sarili mong katawan ang kumakalaban sa iyo. Sa wakas ay nakatulog ka na pero makalipas lamang ang 2 oras, magigising ka muli dahil sa hindi komportableng presyon sa iyong pantog. Dahan-dahan kang upo, naninigas ang iyong mga kasukasuan, mabigat ang iyong mga mata, at ang iyong katawan ay humihingi ng pahinga habang naglalakad ka papunta sa banyo. Pagkatapos ay babalik ka sa kama umaasang sa pagkakataong ito ay makakatulog ka na ng tuloy-tuloy. Ngunit kapag nagsisimula pa lang ulit mag-relax ang iyong katawan, babalik na naman ang pakiramdam na kailangan mong umihi. Isa na namang pagbangon. Isa na namang pagputol sa iyong tulog. Isa na namang gabi ng putol-putol na pahinga. Para sa maraming senior, ang siklong ito ay nauulit ng 3, 4 o kahit 5 beses bawat gabi. Tinatawag ng mga doktor ang kondisyong ito na nocturia, at ayon sa mga sleep researcher, milyon-milyong matatanda na lampas sa 60 taong gulang sa buong mundo ang nakakaranas nito. Ngunit ang hindi alam ng marami ay minsan, ang problema ay hindi lamang ang pantog, hindi lamang ang edad, at hindi rin palaging isang medikal na kondisyon. Minsan ang problema ay ang paraan ng iyong pagtulog. Ang iyong posisyon sa pagtulog ay maaaring tahimik na makaapekto sa kung paano gumagalaw ang likido sa iyong katawan habang gabi. Maaari nitong maapektuhan ang iyong mga bato, kidneys, ang presyon sa iyong pantog, ang iyong prostate, at maging ang iyong sirkulasyon ng dugo habang ikaw ay nakahiga sa kama. At may ilang posisyon sa pagtulog na maaaring mag-trigger sa iyong katawan na gumawa ng mas maraming ihi sa gabi nang hindi mo namamalayan. Ibig sabihin nito, mas mabilis mapupuno ang iyong pantog habang ikaw ay natutulog at bigla ka na lamang magigising ng paulit-ulit upang umihi. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong putol-putol na tulog ay nagsisimulang makaapekto sa maraming bagay. Magigising kang pagod sa umaga. Mawawala ang iyong enerhiya sa buong araw. Magbabago ang iyong mood. Magiging malabo ang iyong memorya. At para sa maraming senior, ang pagpunta sa banyo sa kalagitnaan ng gabi ay maaari pang maging mapanganib lalo na kung naglalakad sa dilim o nakakaramdam ng pagkahilo dahil sa pagkapagod. Ngunit narito ang magandang balita. Natuklasan ng mga sleep expert at medical researchers na ang maliliit na pagbabago sa posisyon sa pagtulog ay maaaring makatulong upang mabawasan ang presyon sa pantog, mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at tulungan ang iyong katawan na iproseso ang mga likido ng mas natural bago pa man magsimula ang gabi. Sa madaling salita, ang paraan ng pagposisyon ng iyong katawan sa gabi ay maaaring ang nawawalang piraso na tutulong sa iyo upang makatulog ng mas mahaba at magising ng mas kaunti. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 5 posisyon sa pagtulog na maaaring tahimik na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi at ang 3 posisyon na sinasabi ng mga eksperto na makatutulong upang ang mga senior ay makapagpahinga ng mas komportable sa buong gabi. At tandaan, ang bonus tip sa bandang huli ay maaaring ang isang pagbabago na tunay na makapagbabago ng iyong pagtulog. Bago tayo magpatuloy, sandali lang at sumali sa ating komunidad. Sabihin sa amin sa comments, saan ka nanonood ngayon? Masaya kaming makita ang mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagsusuportahan at nagbabahagi ng kanilang karanasan. At kung naniniwala ka na ang magandang tulog ay lalong nagiging mahalaga habang tayo ay tumatanda, i-type ang "Vaya" sa comment section ngayon.
Ang iyong komento ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa ibang senior na pakiramdam nila ay sila lang ang nahihirapan sa problemang ito. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ang inyong suporta ang tumutulong sa amin upang patuloy na makapagbahagi ng mahalagang kaalaman sa kalusugan na espesyal na ginawa para sa mga senior. Ngayon, simulan na natin sa unang posisyon sa pagtulog na maaaring tahimik na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi para sa maraming taong lampas sa 60. Habang pinag-uusapan natin ang bawat bahagi, gusto kong maging tapat ka sa iyong sarili tungkol sa iyong mga gawi sa pagtulog dahil ang isang maliit na pagbabago ngayong gabi ay maaaring maging simula ng maraming gabi ng mahimbing na pahinga. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang tingnan ang aming e-book na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon simulan na natin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakakaraniwang posisyon sa pagtulog ng mga senior at sa kasamaang palad, isa rin ito sa mga posisyon na maaaring tahimik na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. Ang pagtulog ng nakahiga ng tuwid sa likod, flat on your back. Maraming tao ang naniniwala na ito ang pinakaligtas at pinakamalusog na posisyon sa pagtulog. Natural itong pakiramdam. Comfortable ito. Tuwid ang gulugod, relax ang katawan, at tila ito ang perpektong paraan upang magpahinga matapos ang mahabang araw. Ngunit para sa maraming taong lampas na sa edad na 60, ang posisyong ito ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na reaksyon sa loob ng katawan na nagreresulta sa mas maraming pagpunta sa banyo sa gabi. Upang maunawaan kung bakit ito nangyayari, kailangan nating tingnan kung ano ang nangyayari sa iyong katawan sa buong araw. Sa araw, ang gravity ay patuloy na humihila ng likido pababa. Habang ikaw ay nakaupo, nakatayo, o naglalakad, maliliit na dami ng likido ang natural na naiipon sa mas mababang bahagi ng katawan, lalo na sa iyong mga binti, bukong-bukong, at paa. Napapansin ito ng maraming senior. Pagsapit ng gabi, maaaring mag-iwan ng marka ang medyas sa kanilang bukong-bukong. Maaaring bahagyang mamaga ang kanilang mga paa. At maaaring mabigat o masikip ang pakiramdam ng kanilang mga binti. Napakakaraniwan nito habang nagbabago ang sirkulasyon ng dugo habang tayo ay tumatanda. Ngunit dito nagsisimula ang problema. Kapag humiga ka ng tuwid sa iyong likod sa gabi, biglang nagbabago ang epekto ng gravity. Ang likidong tahimik na naipon sa iyong mga binti sa buong araw ay nagsisimulang bumalik sa iyong bloodstream. Nagsisimula ang iyong katawan na ipamahagi muli ang likidong iyon. At alam mo ba kung saan napupunta ang likidong iyon sa huli? Sa iyong mga bato, kidneys. Ang iyong mga bato ay kumikilos tulad ng mga filter. Ang kanilang trabaho ay iproseso ang sobrang likido sa dugo at gawing ihi. Kaya kapag ang sobrang likidong ito ay bumalik sa sirkulasyon habang ikaw ay nakahiga, ang iyong mga bato ay nagsisimulang magtrabaho ng mas mabuti. Nagsisimula silang gumawa ng mas maraming ihi habang ikaw ay natutulog. Unti-unting napupuno ang iyong pantog kahit ikaw ay payapang nakahiga sa kama. At pagkatapos mangyayari na naman ito, ang pamilyar na presyon sa ibabang bahagi ng iyong tiyan ay unti-unting nararamdaman. Natanggap ng iyong utak ang signal. At bigla sa kalagitnaan ng gabi, nagbubukas ang iyong mga mata. Sa una, susubukan mo itong baliwalain. Ipapaling mo ang iyong katawan. Aasa kang mawawala ang pakiramdam. Ngunit patuloy na lumalakas ang presyon hanggang sa alam mong wala ka ng pagpipilian. Dahan-dahan kang upo. Naninigas ang iyong katawan. Mabigat pa rin ang iyong mga mata dahil sa antok. At muli kang maglalakad ng mabagal papunta sa banyo. Para sa maraming senior, nangyayari ito ilang beses bawat gabi nang hindi nila namamalayan na ang posisyon mismo ng kanilang pagtulog ang tumutulong sa paglikha ng problema. Pinag-aralan na ito ng mga medical experts sa loob ng maraming taon. Ipinaliwanag ng ilang sleep specialist at urologist na ang paglipat ng likido sa katawan habang nakahiga ng tuwid ay maaaring magdulot ng mas maraming paggawa ng ihi sa gabi, lalo na sa mga matatanda. Si David Johnson at iba pang mga mananaliksik sa larangan ng kalusugan ng pagtulog ay madalas na nagpapaliwanag kung paano maaaring maapektuhan ng posisyon ng katawan habang natutulog ang sirkulasyon ng dugo, ang gawain ng mga bato,
at ang paggana ng pantog sa gabi. At kapag mas mabilis mapuno ang pantog habang natutulog, napuputol ang natural na sleep cycle na kailangan ng iyong utak upang maibalik ang lakas ng iyong katawan. Sa halip na makarating sa malalim at nakapagpapagaling na yugto ng pagtulog, patuloy kang nagigising. Hindi tuluyang nakakapagpahinga ang iyong katawan. Hindi tuluyang nakakapag-reset ang iyong utak. At pagdating ng umaga, pakiramdam mo ay pagod ka pa rin kahit 8 oras kang nakahiga sa kama. Kung karaniwan kang natutulog ng nakahiga sa likod, maging tapat ka sa amin. Maglagay ng laya sa comment section. Maaaring magulat ka kung gaano karaming senior ang gumagawa ng eksaktong parehong bagay. Habang nandyan ka na rin, sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Masaya kaming makita ang mga manonood mula sa iba't ibang bansa at komunidad na nagtutulungan at nagbabahagi na ng karanasan sa comments. Ang iyong mensahe ay maaaring makatulong sa ibang senior na mapagtanto na hindi sila nag-iisa sa problemang ito. At kung ang impormasyong ito ay nagbubukas ng iyong isipan sa isang bagay na hindi mo pa kailanman naisip, maglaan ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ang inyong suporta ang tumutulong sa amin na patuloy na magbahagi ng mga health tips na tunay na makakatulong sa buhay ng mga senior sa buong mundo. At bago tayo lumipat sa susunod na posisyon, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Sa loob nito, makikita ninyo ang praktikal na mga estratehiya at banayad na routines na ginagamit ng maraming matatanda upang makatulog ng mas komportable at magising ng mas sariwa ang pakiramdam. Makikita ninyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon, magpatuloy tayo dahil ang susunod na gawi sa pagtulog ay isang bagay na ginagawa ng maraming senior gabi-gabi nang hindi nila namamalayan kung gaano kalaking presyon ang inilalagay nito sa pantog. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang gawi sa pagtulog na ginagawa ng maraming senior gabi-gabi nang hindi nila namamalayan kung paano ito maaaring makaapekto sa kanilang pantog. Ang pagtulog na may napakaraming unan sa ilalim ng ulo. Para sa maraming taong lampas sa 60, ang mga unan ay nagiging pinagmumulan ng ginhawa. Ang malambot na unan ay sumusuporta sa leg. Ang isa pang unan ay bahagyang nagtataas sa ulo. Minsan ay nadaragdagan pa ng ikatlong unan dahil pakiramdam ay mas komportable at mas nakaka-relax. Bago mo mapansin, ang iyong ulo ay nakapatong na sa 2, 3 o kahit 4 na unan. Sa una, napakasarap ng pakiramdam. Nakataas ang iyong itaas na bahagi ng katawan, suportado ang leg, at parang unti-unti kang lumulubog sa lambot pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit kung ano ang komportable sa pakiramdam ay maaaring tahimik na lumilikha ng presyon sa loob ng iyong katawan. Kapag ang iyong ulo at itaas na bahagi ng katawan ay masyadong nakataas dahil sa pinatong-patong na mga unan, ang iyong gulugod ay nagsisimulang bahagyang yumuko pasulong. Ang iyong baba ay tumutungo sa iyong dibdib, at ang iyong itaas na katawan ay kumukurba sa halip na manatiling tuwid at nakaalin. Ang maliit na pagbabagong ito sa postura ay maaaring maglagay ng presyon sa bahagi ng iyong tiyan, abdomen. At sa loob ng bahaging iyon ng katawan ay naroroon ang isang napakahalagang organ, ang iyong pantog. Kapag ang iyong itaas na katawan ay nakayuko pasulong habang natutulog, ang tiyan ay naipit. Sa loob ng ilang oras, ang presyong iyon ay dahan-dahang tumutulak pababa sa pantog. Isipin mo ito na parang banayad na pinipisil ang isang lobo na may tubig. Kahit kaunting presyon lamang ay maaaring magdulot ng pakiramdam na parang mas puno ito kaysa sa totoong laman nito. Maaaring hindi pa ganap na puno ang iyong pantog, ngunit ang iyong utak ay nagsisimula ng makatanggap ng signal na kailangan mo ng umihi. At ang signal na iyon ang gumigising sa iyo. Magbubukas ang iyong mga mata, nagtataka kung bakit bigla mong naramdaman ang pagkagustong pumunta na naman sa banyo. Maraming senior ang nag-aakala na ang kanilang pantog ay mahina na lamang o tumatanda na. Ngunit kung minsan, ang pantog ay tumutugon lamang sa presyon na dulot ng posisyon sa pagtulog. Matagal nang ipinaliwanag ng mga sleep specialist na ang tamang pagkakaalin ng gulugod habang natutulog ay may malaking papel sa kung gaano kaginhawa ang pakiramdam ng katawan sa buong gabi. Si Michael Breus, isang kilalang clinical psychologist at eksperto sa pagtulog,
ay madalas na nagbibigay diin na kapag ang ulo at liig ay masyadong nakataas, nawawala ang natural na pagkakaalin ng gulugod. Ang maling pagkakaalin na ito ay maaaring magdulot ng paninigas ng mga kalamnan, pagbabago sa paghinga, at dagdag na presyon sa mga organ sa bahagi ng tiyan. At sa loob ng mahabang gabi, ang presyong iyon ay maaaring mag-trigger ng paulit-ulit na pagnanais na umihi. Maaaring tila maliit na bagay lamang ito, isa o dalawang dagdag na unan. Ngunit gabi-gabi, taon-taon, ang ganitong gawi ay maaaring tahimik na sumira sa iyong tulog nang hindi mo namamalayan. Maraming senior ang nagigising ng ilang beses bawat gabi, iniisip na ang pantog ang problema, samantalang sa katotohanan ay ang kanilang posisyon sa pagtulog ang nagdudulot ng discomfort. Isipin kung gaano iyon nakakainis. Hihiga ka sa kama na umaasang makakapagpahinga, umaasang ngayong gabi ay sa wakas makakatulog ka ng mahimbing. Ngunit patuloy kang ginigising ng iyong katawan. Lalong nagiging mababaw ang iyong tulog. Nawawala ang iyong enerhiya kinabukasan. At unti-unti mong tinatanggap ito bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ngunit ang totoo, minsan ang solusyon ay mas simple kaysa sa iniisip natin. Minsan, ang kailangan lamang ng katawan ay mas tamang suporta. Kung madalas kang natutulog na may 2, 3, o higit pang unan sa ilalim ng iyong ulo, maging tapat ka sa amin. Maglagay ng waya sa comment section. Maaaring makatulong ang iyong komento upang mapagtanto ng ibang senior na pareho sila ng gawi. At habang nandyan ka na rin, sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Tunay naming kinagagalak makita ang aming komunidad na patuloy na lumalago kasama ang mga manonood mula sa iba't ibang lungsod at bansa sa buong mundo. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito. Ang inyong suporta ang nagbibigay daan upang patuloy kaming makapagbahagi ng mahalagang kaalaman sa kalusugan na espesyal na ginawa para sa mga senior na karapat-dapat sa mas magandang tulog at mas mataas na kalidad ng buhay. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Sa loob nito ay makikita ninyo ang praktikal na mga tip, simpleng pagbabago sa bedtime routine, at mga payo mula sa eksperto na makakatulong upang makatulog kayo ng mas malalim at mas payapa. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay magpatuloy tayo dahil ang susunod na posisyon sa pagtulog ay maaaring mainit at komportable sa pakiramdam, ngunit maaari itong tahimik na maglagay ng malaking presyon sa pantog habang gabi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang posisyon sa pagtulog na madalas gawin ng maraming senior nang hindi nila ito namamalayan. Ang mahigpit na nakakulot na posisyon sa pagtulog na madalas tawaging fetal position. Para sa maraming tao, natural ang posisyong ito. Hihiga ka sa iyong tagiliran, hihilahin ang iyong mga tuhod papunta sa dibdib, bahagyang ibibilog ang iyong likod, at babalutin ang iyong katawan sa isang maliit at protektadong hugis. Mainit ang pakiramdam. Nakakaramdam ng seguridad. Para sa marami, ipinapaalala nito kung paano sila natutulog noong sila ay mas bata pa. Lalo na sa malamig na gabi, ang pagkurba sa posisyong ito ay maaaring magbigay ng ginhawa na para bang pinoprotektahan ng iyong katawan ang sarili mula sa paligid. Ngunit kapag ang katawan ay masyadong mahigpit na nakakulot sa loob ng maraming oras, may nangyayaring bagay sa loob ng iyong tiyan na hindi iniisip ng maraming senior. Ang iyong mga tuhod ay mas lumalapit sa iyong tiyan. Ang iyong mga kalamnan sa tiyan ay humihigpit. Ang iyong balakang ay mas yumuyuko papasok. At dahan-dahan, ang iyong mga internal organs ay nagsisimulang makaramdam ng presyon. Isa sa mga organ na iyon ay ang iyong pantog. Kapag ang katawan ay mahigpit na nakakulot sa fetal position, ang pantog ay maaaring maipit sa pagitan ng mga kalamnan sa tiyan at ng pelvic bones. Sa loob ng ilang oras ng pagtulog, ang presyong iyon ay unti-unting lumalakas. Sa una, maaaring hindi ito komportable. Ngunit habang tumatagal ang gabi, ang iyong utak ay nagsisimulang makatanggap ng signal na parang may masikip o puno sa loob ng tiyan. Nararamdaman ng iyong pantog ang presyon at nagpapadala ng mensahe sa utak na maaaring oras na upang umihi. Kahit na hindi pa talaga puno ang pantog. Dito nalilito ang maraming senior.
Nagigising sila na may malakas na pagnanais na umihi, iniisip na puno na ang kanilang pantog. Ngunit kung minsan, ang pakiramdam na iyon ay dulot lamang ng presyon mula sa posisyon ng katawan, hindi dahil sa dami ng ihi. At maaari itong mangyari paulit-ulit sa buong gabi. Isang pagpunta sa banyo pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang tulog ay nagiging putol-putol na maliliit na bahagi sa halip na mahaba at nakapagpapagaling na pahinga. Para sa mga senior na mayroon ng sensitibong pantog, paglaki ng prostate, o mahihinang pelvic floor muscles, ang ganitong nakakulot na posisyon ay maaaring lalo pang magpalala ng sitwasyon. Madalas ipaliwanag ng mga urologist na ang presyon sa tiyan ay may malaking papel sa kung paano kumikilos ang pantog habang natutulog. Kapag ang tiyan ay naiipit sa loob ng maraming oras, maaari nitong mairita ang pantog at mapataas ang pakiramdam ng agarang pagnanais na umihi. Ang mga babaeng nakaranas ng panghihina ng pelvic floor matapos manganak o dahil sa pagtanda ay maaaring maramdaman ang epekto nito ng mas malakas. Ang mga lalaking may paglaki ng prostate ay maaari ring makapansin ng mas madalas na pag-ihi sa gabi kapag natutulog sa mga posisyong masyadong naiipit ang katawan. Sa madaling salita, kulang ang espasyo ng katawan upang makapag-relax. At kapag ang pantog ay hindi makapag-relax, patuloy itong nagpapadala ng signal upang gisingin ka. Isipin mo kung mangyayari ito gabi-gabi. Kumukulot ka dahil komportable ito, ngunit unti-unti nagiging mas mababaw ang iyong tulog. Nagigising kang pagod. Nababawasan ang iyong pasensya sa araw. Nawawala ang iyong enerhiya. At nagsisimula kang mag-isip kung ganito na lang ba talaga ang pakiramdam ng pagtanda. Ngunit kung minsan, ang katawan ay humihingi lamang ng mas maraming espasyo. Mas maraming lugar para makahinga. Mas maraming espasyo para makapagpahinga ang mga organ ng walang presyon. Minsan, ang maliit na pagbabago sa posisyon ng pagtulog ay maaaring gumawa ng mas malaking pagkakaiba kaysa sa inaakala ng marami. Kung karaniwan kang natutulog na mahigpit na nakakulot at malapit ang tuhod sa dibdib, maging tapat ka sa amin. Maglagay ng laya sa comment section. Ang iyong komento ay maaaring makatulong sa ibang tao na mapagtanto na ginagawa rin nila ito gabi-gabi nang hindi napapansin. Habang nandyan ka na rin, sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Lagi naming kinagagalak makita ang mga mensahe mula sa mga senior sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagbabahagi ng kanilang karanasan at nagsusuportahan sa isa't isa. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung naniniwala kang ang mga senior ay karapat-dapat sa mahimbing at hindi napuputol na tulog. Ang inyong suporta ang tumutulong upang maabot ng impormasyong ito ang mas maraming tao na maaaring tahimik na nahihirapan sa parehong problema. At bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Naglalaman ito ng simpleng routines, mga estratehiya sa pagtulog na suportado ng mga eksperto, at praktikal na pagbabago na ginagamit ng maraming matatanda upang sa wakas ay makatulog ng mas mahaba at magising ng mas presko ang pakiramdam. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay magpatuloy tayo dahil ang susunod na gawi sa pagtulog ay maaaring mukhang mabuti para sa sirkulasyon, ngunit kapag ginawa ng mali, maaari nitong tahimik na magdulot na gumawa ang iyong katawan ng mas maraming ihi habang ikaw ay natutulog. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang gawi sa pagtulog na sinusubukan ng maraming senior dahil iniisip nilang makakatulong ito, ngunit sa katotohanan, maaari nitong tahimik na palalain ang pag-ihi sa gabi. Pinag-uusapan natin ang pagtulog na masyadong mataas ang pagkakaangat ng mga binti. Maraming senior ang nasasabihan na ang pag-angat ng mga binti ay makakatulong sa sirkulasyon at makabawas sa pamamaga ng mga paa at bukong-bukong. At sa tamang paraan, totoo ito. Ang banayad na pag-angat ng mga binti sa loob ng maikling oras ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa. Nakakatulong itong bawasan ang tensyon at ang mabigat na pakiramdam sa mga binti matapos ang mahabang araw. Ngunit narito ang problema. Kapag ang mga binti ay masyadong nakataas sa buong gabi, maaari itong magdulot ng sunod-sunod na reaksyon sa katawan na nagreresulta sa mas madalas na pagpunta sa banyo. Sa araw, ang likido ay natural na naiipon sa mas mababang bahagi ng katawan, sa iyong binti, bukong-bukong, at paa.
Normal ito, lalo na para sa mga senior na matagal na nakaupo o nakatayo. Ngunit kapag humiga ka na masyadong nakataas ang mga binti habang natutulog, biglang binabago ng gravity ang daloy ng likido at mabilis itong bumabalik sa iyong bloodstream kaysa sa natural na proseso. Napapansin ito ng iyong mga bato, kidneys, at nagsisimula silang gumawa ng mas maraming ihi. At bago mo pa mapansin, ang iyong pantog ay nagsisimula ng mapuno sa gabi. Napuputol ang iyong tulog muli na naman. Nagigising ka sa dilim, pagod, naiirita, at may pamilyar na pakiramdam na kailangan mong pumunta sa banyo. Parang ang sarili mong katawan ay kumakalaban sa iyo habang sinusubukan mong magpahinga. Ayon kay Matthew Walker, isang neuroscientist at eksperto sa pagtulog, ang pagbabago ng distribusyon ng likido habang natutulog ay maaaring may malaking papel kung bakit madalas magising ang mga senior sa gabi upang umihi. Kapag masyadong maraming likido ang sabay-sabay na bumabalik sa sirkulasyon, mas mabilis mapupuno ang pantog kaysa sa kaya ng katawan na kontrolin. Ito ang dahilan kung bakit may ilang doktor na nagrerekomenda na iangat ang mga binti ng mga 30 minuto sa gabi, bago matulog, sa halip na panatilihin itong nakataas sa buong gabi. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng oras ang katawan na iproseso ang sobrang likido bago ka humiga upang matulog, kaya nababawasan ang posibilidad ng maraming pagbangon sa gabi. Kung ikaw ay nag-aangat ng mga binti ng masyadong mataas habang natutulog, maging tapat ka sa amin. Maglagay ng laya sa comment section. Habang nandyan ka na rin, sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Masaya kaming makita ang aming komunidad na patuloy na lumalago kasama ang mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagbabahagi ng kanilang karanasan. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may bago kang natutunan ngayon. Ang inyong suporta ang tumutulong upang patuloy kaming makapagbahagi ng mga tip na espesyal na ginawa para sa mga senior na nais magkaroon ng mas magandang tulog at mas mataas na kalidad ng buhay. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Puno ito ng praktikal na mga tip, routines na sinusuportahan ng mga eksperto, at simpleng pagbabago sa bedtime habits na makakatulong upang makaranas ka ng mas malalim at mas nakapagpapagaling na tulog. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon ay magpatuloy tayo dahil ang susunod na posisyon sa pagtulog ay maaaring mukhang walang masamang epekto, ngunit sa katunayan ay naglalagay ng hindi inaasahang presyon sa iyong pantog at gulugod, na tahimik na nagpapataas ng dalas ng pagpunta sa banyo sa gabi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang posisyon sa pagtulog na iniisip ng maraming tao na walang problema o kahit natural lamang ngunit para sa mga senior, maaari nitong tahimik na palalain ang pag-ihi sa gabi. Pinag-uusapan natin ang pagtulog ng nakadapa, sleeping on your stomach. Sa loob ng maraming taon, may mga taong mas gustong matulog ng nakaharap pababa. Maaaring komportable ito. Maaaring mas mabilis kang makatulog sa ganitong posisyon. Maaari mong isipin na mas suportado at mas komportable ang iyong katawan. Ngunit para sa mga senior, ang posisyong ito ay maaaring magdulot ng ilang problema sa buong gabi. Kapag ikaw ay nakadapa, ang buong bigat ng iyong katawan ay dumidiin sa bahagi ng iyong tiyan. Ang bawat kalamnan, bawat bigat ng katawan, bawat maliit na galaw ay bahagyang nagpapataas ng presyon sa mga internal organs sa ilalim nito, kabilang na ang iyong pantog. Sa loob ng maraming oras ng pagtulog, ang presyong ito ay hindi nawawala. Ang iyong pantog ay naiipit. Nagiging mas sensitibo ito. Kahit hindi pa ito puno, ang iyong utak ay nakakatanggap ng signal na kailangan mo ng umihi. At bigla, sa kalagitnaan ng gabi, nagbubukas ang iyong mga mata. Sa una, maaari mong subukang baliwalain ito, umaasang mawawala ang pakiramdam. Ngunit patuloy na lumalakas ang discomfort hanggang sa mapilitan kang bumangon at pumunta sa banyo. Ito ang siklong nararanasan ng maraming senior. Gabi-gabi, ang pantog ay nagpapadala ng signal hindi dahil puno ito, kundi dahil sa presyon na dulot ng posisyon ng katawan habang natutulog. Bihirang irekomenda ng mga sleep expert ang pagtulog ng nakadapa para sa mga senior, hindi lamang dahil sa presyon sa pantog, kundi dahil maaari rin itong magdulot ng strain sa leeg at gulugod. Sa paglipas ng panahon, ang posisyong ito ay maaaring magdulot ng sakit sa leeg,
tensyon sa balikat, at hindi tamang pagkakaalin ng gulugod na lalo pang nagpapahirap na makatulog muli pagkatapos magising upang umihi. Ipinaliwanag ng mga doktor at urologist na ang sensitibidad ng pantog at presyon mula sa posisyon ng katawan ay kadalasang nakakaligtaan bilang dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi sa mga matatanda. Hindi ito palaging dahil sa mahina ang pantog. Minsan, ang posisyon mo mismo sa pagtulog ang dahilan kung bakit ang iyong katawan ay gumagawa ng mas maraming ihi at paulit-ulit kang ginigising sa gabi. Kung madalas kang natutulog ng nakadapa, maging tapat ka sa amin. Maglagay ng waya sa comment section. Habang nandyan ka na rin, sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Masaya kaming makarinig mula sa mga senior sa iba't ibang bahagi ng mundo na gumagawa ng hakbang upang mapabuti ang kanilang tulog. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may natutunan kang kapaki-pakinabang ngayon. Ang inyong suporta ang tumutulong upang maibahagi namin ang praktikal at makapagbabagong mga tips sa buhay ng mga senior sa buong mundo. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Puno ito ng mga payo mula sa eksperto, banayad na routines, at maliliit na pagbabago na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa haba at kalidad ng iyong tulog. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon naman, baguhin natin ang direksyon at pag-usapan ang mga posisyon sa pagtulog na talagang makakatulong sa mga senior na makatulog ng mas mahaba at mabawasan ang pagpunta sa banyo sa gabi. Dahil ang susunod na matututunan mo ay maaaring ganap na magbago ng iyong mga gabi. Ngayon naman, simulan na nating pag-usapan ang mga posisyon sa pagtulog na talagang makakatulong sa mga senior na makatulog ng mas mahaba at mabawasan ang pagpunta sa banyo sa gabi. Ang unang posisyon ay ang pagtulog ng nakatagilid na may unan sa pagitan ng mga tuhod. Maraming senior ang sanay na matulog ng nakatagilid dahil natural at komportable ito sa pakiramdam. Ngunit hindi lahat ng side sleeping ay pare-pareho ang epekto. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang tamang pagkakaalin ng katawan ang susi at dito nagiging mahalaga ang paggamit ng unan. Kapag naglagay ka ng unan sa pagitan ng iyong mga tuhod, nananatiling maayos ang pagkakaalin ng iyong balakang, pelvis, at ibabang bahagi ng likod habang natutulog ka. Ang tamang pagkakaalin na ito ay nagbabawas ng presyon sa bahagi ng tiyan at, higit sa lahat, sa iyong pantog. Sa pagbibigay ng tamang suporta sa iyong katawan, nabibigyan mo ng pagkakataon ang iyong pantog at mga organ sa tiyan na makapagpahinga ng walang patuloy na presyon. Dahil dito, nababawasan ang posibilidad na magising ka ng paulit-ulit sa gabi. Madalas irekomenda ng mga sleep specialist ang posisyong ito para sa mga matatanda, lalo na sa mga may mahihinang pelvic floor muscles, problema sa prostate, o sensitibong pantog. Maraming senior ang nagsasabing matapos nilang subukan ang side sleeping na may unan sa pagitan ng mga tuhod, mas mahimbing ang kanilang tulog, mas bihira silang magising sa gabi, at mas presko ang pakiramdam nila sa umaga. Ang pinakamaganda sa posisyong ito ay napakasimple nitong gawin. Maaari mo itong subukan ngayong gabi mismo, at hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan, isang unan lamang na mayroon ka na sa bahay. Minsan, ang pinakamaliit na pagbabago ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbuti. Kung ikaw ay natutulog na sa iyong tagiliran o handa mong subukan ang posisyong ito ngayong gabi, maglagay ng faya sa comment section. Habang nandyan ka na rin, sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Masaya kaming makita ang aming mga manonood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagbabahagi ng kanilang karanasan at mga tip. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may bago kang natutunan ngayon. Ang inyong suporta ang tumutulong upang patuloy kaming makapagbahagi ng mga payo na suportado ng mga eksperto para sa mga senior na nais magkaroon ng mas magandang tulog at mas mabuting kalusugan. At bago tayo lumipat sa susunod na kapaki-pakinabang na posisyon, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Sa loob nito ay makikita ninyo ang mga praktikal na pagbabago, banayad na routines, at payo mula sa eksperto na makakatulong upang makaranas kayo ng mahimbing at hindi napuputol na tulog. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito.
Ngayon ay magpatuloy tayo dahil ang susunod na posisyon ay isa pang simpleng pagbabago na maaaring malaki ang maitulong sa kalidad ng iyong tulog, lalo na para sa mga senior na nahihirapan sa madalas na pag-ihi sa gabi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang posisyon sa pagtulog na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba para sa mga senior na madalas nagigising sa gabi upang pumunta sa banyo. Ito ay ang bahagyang pag-angat ng itaas na bahagi ng katawan habang natutulog. Maraming senior ang nag-iisip na sapat na ang maraming unan sa ilalim ng ulo upang maging komportable. Ngunit gaya ng napag-usapan natin kanina, ang sobrang daming unan ay maaaring magdulot ng pag-ipit sa tiyan at maglagay ng hindi kinakailangang presyon sa pantog. Sa halip, ang inirerekomenda ng mga eksperto ay banayad at kontroladong pag-angat lamang, sapat lang upang bahagyang maitaas ang itaas na bahagi ng katawan. Ang maliit na pagkakahilig na ito ay maaaring mapabuti ang ginhawa ng pantog, paghinga, at sirkulasyon ng dugo. Nakakatulong din ito sa mga senior na nakakaranas ng acid reflux, sleep apnea, o pangkalahatang discomfort sa gabi. Kapag ang itaas na bahagi ng katawan ay bahagyang nakataas, nababawasan ang presyon sa pantog, kaya nagagawa nitong mapuno ng mas natural at nababawasan ang bilang ng mga beses na nagigising ka sa gabi. Madalas ipaliwanag ng mga sleep specialist na ang posisyong ito ay nagbibigay daan upang ang iyong mga organ ay makapagpahinga ng mas komportable. Mas kaunti ang pag-ipit sa pantog. Mas maayos ang paggana ng mga bato, kidneys. At mas madaling makapasok ang iyong katawan sa mas malalim at mas nakapagpapagaling na yugto ng pagtulog. Maraming senior ang napapansin na kahit maliit lamang ang pagbabago sa pag-angat ng katawan, maaari nitong malaki ang mabawas sa pag-ihi sa gabi. Isa ito sa mga pagbabagong tila maliit, ngunit may malalim na epekto sa kung gaano kahaba at kaganda ang iyong tulog. Kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo ang posisyong ito, maglagay ng like sa comment section. Habang nandyan ka na rin, sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Masaya kaming makakonekta sa mga senior mula sa iba't ibang bahagi ng mundo at marinig ang inyong mga karanasan. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakakatulong sa iyo ang mga tip na ito. Ang inyong suporta ang tumutulong upang patuloy kaming makapagbahagi ng mga estratehiya na suportado ng mga eksperto upang mapabuti ang tulog at kalusugan ng mga senior. Bago tayo lumipat sa susunod na tip, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Puno ito ng praktikal na payo, simpleng bedtime routines, at mahalagang insight mula sa mga eksperto upang matulungan kayong makatulog ng mas payapa at magising ng mas presko ang pakiramdam. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon, maghanda ka na dahil ang susunod na tip ay isa sa pinakamabisang paraan upang mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at ito ay isang bagay na hindi ginagawa ng karamihan sa mga senior. Maaaring ito ang ganap na magbago sa iyong mga gabi. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang tip na bihirang isipin ng maraming senior, ngunit maaari nitong malaki ang mabawas sa pagpunta sa banyo sa gabi. Pinag-uusapan natin ang evening fluid shift trick. Maraming senior ang nahihirapang matulog ng tuloy-tuloy dahil paulit-ulit silang nagigising sa gabi upang umihi. Isa sa mga dahilan nito ay ang likidong naiipon sa mga binti sa buong araw, na biglang bumabalik sa sirkulasyon ng dugo kapag sila ay humiga. Kapag nangyari ito, ang likidong iyon ay pinoproseso ng mga bato, kidneys, sa gabi, na nagiging dahilan upang mas mabilis mapuno ang pantog at magising ka. Ngunit narito ang simpleng trick na sinusuportahan ng mga eksperto, iangat ang iyong mga binti sa loob ng 20 hanggang 30 minuto sa gabi bago matulog. Sa paggawa nito, tinutulungan mo ang gravity na iproseso ng iyong katawan ang likido mas maaga pa lamang sa gabi. Ang iyong mga bato ay nagsasala ng sobrang likido habang gabi pa lamang, sa halip na sa kalagitnaan ng iyong tulog. Ibig sabihin, kapag ikaw ay humiga na upang matulog, ang iyong katawan ay mas balanse na, at ang iyong pantog ay hindi agad mapupuno. Kinukumpirma ng mga sleep researcher at urologist na ang simpleng pagbabago na ito ay maaaring makabawas sa pag-ihi sa gabi para sa maraming senior. Hindi ito nangangailangan ng gamot. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling kagamitan. At hindi rin ito nangangailangan ng komplikadong routine.
Isang maikling panahon lamang ng pag-angat ng mga binti bago matulog ay maaaring gumawa ng kapansin-pansing pagbabago. Isipin mo ang paghiga sa kama, makatulog ng mahimbing, at manatiling tulog ng hindi nagigising ng paulit-ulit. Mas malalim ang iyong tulog. Bumabalik ang iyong enerhiya. Mas maganda ang pakiramdam ng iyong umaga. Kung handa kang subukan ito ngayong gabi, maglagay ng maya sa comment section. Habang nandyan ka na rin, sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Masaya kaming makita ang aming mga senior viewers mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagsusuportahan at nagbabahagi ng kanilang karanasan. Maglaan din ng sandali upang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakakatulong sa iyo ang mga tip na ito. Ang inyong suporta ang tumutulong upang patuloy kaming makapagbahagi ng praktikal at makapagbabagong payo para sa mga senior na nais magkaroon ng mas magandang tulog at mas mabuting kalusugan. At bago tayo lumipat sa huling at pinakamahalagang tip sa video na ito, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Sa loob nito ay makikita ninyo ang mga simpleng routine, estratehiya mula sa eksperto, at banayad na pagbabago sa gabi na makakatulong upang makaranas kayo ng mahimbing at tuloy-tuloy na tulog gabi-gabi. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Ngayon, maghanda ka na dahil ang susunod na tip ang pinakamahalagang pagbabago na dapat malaman ng bawat senior upang sa wakas ay mabawasan ang pag-ihi sa gabi at maibalik ang mahimbing na tulog. Ngayon ay narating na natin ang pinakamahalagang tip sa video na ito, ang bagay na dapat malaman ng bawat senior upang sa wakas ay mabawasan ang pag-ihi sa gabi at maibalik ang mahimbing na tulog sa buong gabi. Hindi ito komplikado. Hindi ito mahal. At hindi rin ito nangangailangan ng gamot. Ang kailangan lamang ay ang tamang kombinasyon ng posisyon sa pagtulog at tamang bedtime routine. Sumasang-ayon ang mga eksperto na kapag pinagsama-sama ng mga senior ang mga estratehiyang ito, napakalaki ng nagiging pagbabago. Narito ang dapat mong gawin. Una, matulog sa iyong tagiliran na may tamang suporta, may unan sa pagitan ng mga tuhod, bahagyang pag-angat ng itaas na bahagi ng katawan kung kinakailangan, at maayos na pagkakaalin ng gulugod. Nakakatulong ito upang mabawasan ang presyon sa pantog at mga organ sa tiyan, kaya ang iyong katawan ay makakapagpahinga ng natural. Ikalawa, ayusin ang iyong pag-inom ng likido sa gabi. Iwasang uminom ng maraming likido 2 oras bago matulog. Kasama rito ang tubig, saa, kape, at iba pang inumin na maaaring magpataas ng paggawa ng ihi. Ikatlo, siguraduhing maubos ng lubusan ang laman ng pantog bago matulog. Kahit isang simpleng pagpunta sa banyo bago humiga ay maaaring makatulong upang mabawasan ang paggising sa kalagitnaan ng gabi. Ika-4, iwasan ang caffeine at alak sa gabi, dahil ang mga ito ay maaaring makairita sa pantog at magpataas ng paggawa ng ihi habang gabi. At panghuli, isaalang-alang ang evening fluid shift trick na napag-usapan natin kanina, ang pag-angat ng mga binti sa loob ng 20 hanggang 30 minuto bago matulog. Kapag pinagsama-sama ang mga estratehiyang ito, natutulungan ang katawan na natural na makontrol ang likido, ang pantog ay nakakapagpahinga, at ang iyong mga bato ay hindi napipilitang magtrabaho ng sobra habang natutulog ka. Kapag ginawa ng mga senior ang mga pagbabagong ito, marami ang nagsasabing mas kaunti na silang nagigising sa gabi, mas mabilis silang nakakatulog, at mas presko ang pakiramdam nila sa umaga. Para sa ilan, ang pagbabago ay parang isang himala, lalo na sa mga taong maraming taon nang nahihirapan sa putol-putol na tulog. Kung handa kang subukan ang mga pagbabagong ito ngayong gabi, maglagay ng maya sa comment section. Habang nandyan ka na rin, sabihin sa amin kung saan ka nanonood ngayon. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa ibang senior na gawin ang mga hakbang na ito upang makuha ang tulog na matagal na nilang hinahanap. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may mahalagang natutunan ka ngayon. Ang inyong suporta ang tumutulong upang patuloy kaming makapagbahagi ng mga payo na maaaring magbago ng buhay ng mga senior sa buong mundo. At bago tayo matapos, huwag kalimutang tingnan ang aming ebook na espesyal na ginawa para sa mga senior na may problema sa pagtulog. Nandoon ang lahat ng mga tip na ito ng mas detalyado, kasama ang karagdagang routines, praktikal na payo,
at mga estratehiyang sinusuportahan ng mga eksperto upang matulungan kang makaranas ng mas malalim at tuloy-tuloy na tulog gabi-gabi. Makikita niyo ang link sa aming bio o sa description ng video na ito. Gawin mo ang mga tip na ito ngayong gabi. Gawin ang mga pagbabago. Protektahan ang iyong tulog. Dahil ang mahimbing na tulog sa buong gabi ay hindi lamang tungkol sa ginhawa, ito ay tungkol sa iyong kalusugan, iyong enerhiya, iyong mood, at iyong kalidad ng buhay. Ang iyong mapayapang mga gabi ay naghihintay at sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabagong ito, maaari na itong maging realidad.